Kita niyo yung viral na yun sa yung si Bongbong Marcos ngayon. Kung napansin niyo yung yung ang daming nagsasabi niya na yung niya dito, yung lagayan daw ng yan, dumi. Yung bulsa ba na bumakat kanina sa doon sa kanilang sa kanyang aktibidades kanina doon sa kung saan yung nagpunta sa Maynila yata yun. Viral ho yun sa social media ngayon At pakiramdam ko sa kanya, wala kayo ito malubhang sakit si Bongbong Marcos kasi sa interview yun niya sa media, yung eyebag niya, nakasalamin siya, di ba? Magai, parang naman na siya. Tapos ang nakatawag pansin sa kanya, yung parang yung bag na yung bang tawag, nakalimutan ko Sinabi kanina yun. Kaya nagpasapasahan na to sa mga yung nakakapansin. Kaya lang sa mga media nito, hindi ito binalita. Ang nakapansin ngayon dito, social media. So abangan natin ito Lunes. Si Claire Castro kung ano sasabihin ito, kung i-deny ba to o anong nangyari nito. Kasi palagay ko to si Bongbong Marcos ngayon mukhang mayroong may iniindang sakit. Kasi nga sa niya, sa purma niya, ng mukha niya parang groggy na halata pang may dinadamdam itong presidente ninyo sa Pilipinas. Di ko naman sabihin ng presidente kasi hindi naman ako nakatira ng Pilipinas, hindi naman ko binoto to. Shout out muna sa mga subscriber natin na patuloy sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Sa Bohol, amping mo, kumusta mo tanan diha sa ating mga kaparintihan, sa mga igsuk-igsukunan diha. Amping sa tanan, sa Pilipinas, buong Pilipinas na buong mundo, amping tang tanan. Balikan natin yung yung kay Bongbong Marcos nga na ako dito, ang lakas ng ko dito na pakiramdam ko dito na may iniinda pa itong sakit. Diba ganito sa nagkasakit to siya na 2 linggo to hindi lumalabas sa kanyang mga appointment sa labas kasi nagpapagaling ito. Diba sabi nga niya, puro sabaw lang yung kinakain niya. Baka iyan yung dahilan. Siguro yung mga dinadasal sa iba na sana yung nagkasakit siya ng diverticulitis. Baka yun tumalab sa kanya ng gusto, no? Kasi ang tatamaan pala nun, bituka, yung large intestine ba yun? Yun ang tatamaan to sa sakit na yun. At di ba na-vlog ko rin yun, yung si Dr. Mata, pinapaliwanag niya na magiging complicated nga daw yun kapag napabayaan din. So siguro napabayaan na kunti kasi nagpahinga siya ng 2 linggo halos o 2 linggo pa talaga. So ang video niya na kanina na in-interview sa media, mayroon ako napansin nga na manas yung eyebag ba niya nga masyadong laylay dito, parang masyadong lumuwag yung mga dito niya kahit nakasalamin siya. Ayan yung mayroon siyang interview, papakita ko yung interview tapos kayo na rin bahalang humusga kung ano ba talaga yan. Sa unang pagkakataon, nagkomento si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng 2 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, walang basihan ang mga reklamo at isa lamang daw political move ito. I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. We can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Dumistansya naman ang Pangulo ng tanungin kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba yung niya dito, tuwang-tuwa nga daw siya na, tandaan lang pala ako dito kasi nandyan yung boss ko, dyan, kumakain sila. Actually tapos na, nag-antay lang kami dito na sila, tatayo na sa komedor kasi magligpit kami ng pinagkainan nila. Sabi ko, reaksyonan ko man to si Bongbong Marcos kasi hindi maganda ang nakita ko kaninang kanyang kondisyon
Kita niyo naman ang kanyang interview. At yung mga picture na kalat na yan, mga yan, napansin sa mga tao, yan, kung ano ba talaga. Tapos ang iba dyan, wala na. Imbis na ipag-pray si Bongbong Marcos na gumaling, alam niyo ang mga pinag-pray niya, lahat ng mga bisitahin niyo yung mga nagpo-post na mga ganyan. Di ba putakti si Bongbong Marcos? Kawawa naman ang mga ano niyan. Si Bongbong Marcos talagang wala talagang sabi na magpagaling na siya. Kagaya nung yung diverticulitis niya na nag-umpisa nun. Talagang gusto ng mga tao na matuluyan, matigok na talaga tuluyan si Bongbong Marcos. Kaya na naman ngayon sabihin na anak, ang babaho na pala niyan. O kaya buhay na, agnas na. Ang daming nagsabi ng ganyan. Palagay ko to si Bongbong Marcos kapag namatay to siya, ang mga tao nito mabubunyi. At sa kapalagay ko pag naano rin to, hindi to papasok sa langit. Pupunta yata to siya ng purgatorio, din ito pupunta ng purgatorio. Diretso to sa talaga to. Talaga pupunta sa impyerno talaga to pupunta kasi masahol na Kaya sabi nga ng iba, yan na yung gaba ni Tatay Digong. Kasi yung ginawa niya ngayon, siya ngayon magsasapir niyan. Alam naman natin kapag ganyan na kasi, feeling niya na okay siya. Pero makikita naman natin na mayroon siyang pagbagsak sa kanya pagmumukha sa katawan niya. At saka yung eyebag nga niya. Sabi ko na nangyari sa eyebag niya. Huwag mo sabihin naman niya na iyak siya. O kaya hindi siya nakakatulog. Pwede rin hindi nakakatulog. Kaya siguro kumikirot ang kanyang yung built bag niya sa loob. Ang laki. Di ba? Makita niyo naman sa mga picture na nakalagay. At napapansin sa mga tao, alam naman mga tao ngayon, kapag tinitingnan ka talaga kung ano ba talaga, ano to siya. Noong, di ba naalala natin noong dati na rin siya, nag-speech din yun siya na dumudugo yung gilagid niya. Napansin din sa mga tao yun, nagkalat yun, tapos pinapaliwanag dito sa PCO, pero ang layo naman paliwanag. Ito na naman ngayon, itong belt bag nga nasa ilalim nga ng Ako, may hinala ako dito sa kanya na baka may malubhatong sakit tapos di lang yung pinaalam. Kasi ugali ito sa mga Marcos. Yung tatay nila, di ba, na nagkaroon din ng sakit yun. Nasa Malacanang nag-dialysis yata yun. Na may machine, na may mga nurses doon sa Malacanang nagtatrabaho. Kasi hindi pinaalam yun sa publiko. Baka nangyari na naman to ngayon. Paano yan kung totoo yan? Ano nangyari kay Bongbong Marcos? Totoo ba yan? Ako naman, kaya dapat na kasi dito itong Malacanang, na sila kung may naramdaman ba talaga to, hindi yung pagtakpan na lang. Kasi mahirap kalusugan yan Tapos takot na takot ba talaga si Bongbong Marcos na magkaroon ng pansamantalang pagliban niya at papalitan ng Vice Presidente. Trabaho ng Vice Presidente yan na kapag yung leader hindi siya akma doon sa kanyang trabaho, kaya ang papalitan mo, nakagaya rin niya sa mga kumpanya, di ba? Kapag yung manager mo o nagkasakit o kaya naka-leave, kailangan mayroong dyan, papalit. Pero ang ito kasi si Bongbong Marcos, kapag nagkasakit to, automatic ang Vice Presidente nito ang magti-take over sa kanyang trabaho. Automatic si VP Sara na mag-take over dyan. Kasi nasa batas yan ito sa Lunes, tingnan natin kasi putok na putok sa ngayon, sa mga social media. Kung napanood nyo yung social media ngayon, halos siya ang laman. Ma-TikTok, ma-Facebook, YouTube, sa mga YouTube, sa mga online na mga siya ang laman. Dahil lang nga nakikita dito kasi kwadrado dito, di ba makikita naman natin, nakakaiba talaga. At saka ang una ko napansin sa kanya, yung eyebag talaga. Ang eyebag niya parang mga may bahay na mga putyukan. Grabe naman niya, eyebag ni Bongbong Marcos. Maalala ko dati yung malaking eyebag ng mga senador dati, si Pimentel. Di ba maalala ko yung mukha ni Pimentel dati. Ang laki ng mga eyebag dito. Pero si Bongbong Marcos nakasalamin kasi. Kaya hindi masyadong makita yung kanyang eyebag.
Pero kung titingnan mo ng maigi, ang kanyang eye bag, laylay talaga. Parang nagbitay na dito ba lahat. Ako naman, Bongbong Marcos. Oh. Baka Wate na lang hindi pa pumirma sa'yo. Tapos pag pumirma si Haring Wate, goodbye na. Palagay ninyo, i-cremate kaya to o ilibing to sa libingan ng mga bayan ito, pupunta palagay ko. Ano ba? Baka mamaya. Hindi kasi ang dami talagang natutuwa sa nagkasakit siya ngayon na. At ito na naman ngayon yung bag na yan, na lagayan nga ng ano yan. Ang iba talaga pag nagsabi talaga, ang baho na pala kasi ang ilagay yan mga igit daw o kaya daw. Nako, pambihira naman talaga. Ito yata inabot na talaga ang kamalasan ni Bongbong Marcos talaga. Ito, kapag itong sakit na to na nakikita ko sa kanya, hindi naman ko doktor ha, pero yung dito nga talaga niya, yung eye bag niya, saka yung niya dito, abay, delikado yan. Dapat kasi talaga yan, magpa-hospital siya. Kasi may nagsabi niya na-operahan daw yan. Paano? Siguro na-operahan talaga kasi hindi naman niya lalabas dito sa tiyan niya. Kung normal siyang magbawas talaga, saan siya lalabas? Doon sa kanyang normal na labasan yan. Ganun na sabihin natin kasi mamaya may kumakain dyan. So, ganito ba ang presidente na ngayon sa Pilipinas na unti-unti nang nauupos, parang kandila na siya? Abot kayo ito ng 2028? Nako naman eh. Hindi naman natin alam, hindi rin natin masabi na ang buhay nga naman talaga, ganun naman talaga. Tapos, ang dami niya pang atraso. Di ba? Atraso niya dito, ang daming ginawa. Tapos, ginawa lang kay Pangulong Duterte. Matanda si Pangulong Duterte yun. Kung tutusin, tatay lang niya yan. Kaya lang sa ginawa niya, dapat sa Bisaya, pamamalandong na si Bongbong Marcos sa ginawa niya noon sa matanda kasi hindi talaga yung tama. Sunod nito siguro na magiging problema sa kanilang kalusugan itong mga Rimulya. Kasi isa yan sila eh. Tama lang talaga yung iba nga, deserve mo yan na magkaroon ka ng sakit na ganyan. Imagine, sabihin ka, deserve mo yan. Wala talagang nagsabi na, ay kawawa naman. Makita niyo yun sa mga TikTok o kaya doon sa mga Facebook, lahat ng mga social media, basahin yung mga komento doon. Nako, nagbubunyi ang mga tao dito sa sakit ni Bongbong Marcos ngayon, dito sa kanyang belt bag na tinatago. Yung iba, may nakita nga ako kanina sa YouTube. Talagang sabi niya, tinitingnan ko talaga kasi galing sa billionaire news channel yung nakuha kong video. Tapos ginawa ko, inislow mo ko, tapos kahit ano na lang niya talaga. Iba talaga. Kaya sabi ko, nako, si Bongbong Marcos yata mukhang may deadline na ang kanyang pagsiservisyo kasi sa dami niya kasing atrasos talaga sa mga tao, di ba? Nako, paano na yan?